na ibibigay sa Malacanang at its own discretion, kundi sa health or may mga unprogrammed funds doon sa mga sinaunang budget natin na hindi originally kasama sa hindi originally kasama doon sa budget na inilatag ng Pangulo at hindi naman inapruba noon sa House of Representatives, pero in-insert na lang doon sa Bicameral Conference Committee. Makikita naman natin na was there any participation kay ni Bongbong Marcos tungkol sa mga anomalous flood control projects. Kaya ang nakalaad lang doon, ayon sa report sa impeachment complaint na inihain sa House of Representatives, ay dahil merong unprogrammed funds sa budget. Ay makikita natin na this could be a very weak complaint. Is it a culpable violation of the Constitution? Does it constitute bribe, graft and corruption? It is something na ang House of Representatives ang mag-determine doon. Pero doon sa Supreme Court decision na that was written by Justice Leonen, amongst others, doon sa mga nasulat niya, madaling gagawin ng ilang miyembro ng House of Representatives na ang Speaker ay kaalyado ni Presidente na di-dismiss yun. I-refer siguro sa Justice Committee ng House of Representatives, sasabihin na it is without form and substance, i-dismiss lang sa committee, meron na siyang bakuna. That complaint will be a bar to the filing of another impeachment complaint within a year. Ordinarily, sasabihin na i-dismiss doon sa Justice Committee, pero pag may 1/3 number of votes sa House of Representatives, matatransmit sa bilang articles of impeachment sa Senado. Pero si Justice Leonen, sa decision niya, kailangan na may due process at tatawagin ang respondent to answer. Yes. Yung articles of impeachment must include yung mga ebidensya, hindi lang yung basic na articles of impeachment na dapat naka-indicate yung mismong ebidensya na parang kumpletong-kumpleto na para na-transmit na sa Senate ay hindi na masusurprise yung respondent para sagutin yung articles of impeachment, hindi magiging fishing expedition. Yung mga yon ay kung babasahin mo rin yung Supreme Court decision tungkol sa impeachment complaint ay impeachment proceedings complaint, ang mangyayari doon yung hindi magagamit bilang pangharas doon sa mga respondents ng impeachment complaint dahil mas binigyan ng mas maraming safeguards at hindi basta-basta magsasucceed ang impeachment complaint kung lumalabas on its face ay isang pangharas lamang. On the other side of the coin, however, pag ang impeachment complaint ay sinadya na maging very weak, yung fully vaccinated ulit yung respondent sa mangyayaring mas seryosong grounds ng impeachment complaint within a year dahil naunahan na sila. Remember mo yung mga ginagawa ni Attorney yung Attorney Oliver nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, Lozano, Attorney Oliver Lozano, na talagang biglang fastest gun draw pag meron ng meron na kagad impeachment complaint. Kaya yun ang mangyayari. Most likely doon sa impeachment laban kay Presidente BBM.
And attorney, with that kind of explanation po ninyo, do you think po dahil may binabanggit that this is a kind of a show or kaya po ay isang scripted lamang po ito na yan po ay binabatikos po nito nga po Davao City Representative Apolong Duterte? Kasi iba-iba yung reaction nila nung unang pinail ng nung complainant, yung impeachment complaint. It was hailed by some of the political sectors na para kontra kay Presidente. Ganon sila, di ba? May impeachment complaint. And then later they realized that yung parang lawyer connected sa impeachment complaint was alleged of the First Lady, Yes. Lisa Araneta Marcos,